Tagumpay daw mga kapatid, no? Tagumpay ang isinagawang resupply mission sa BRP Sierra Madre. No, walang nagawa yung mga barko ng China mga kapatid. Di sila umubra sa PCG at saka sa Philippine Navy. Di ba nung nakaraan meron tayong resupply mission kaso hinarang nila. Ngayon merong resupply ulit mga kapatid pero hindi na sila nagtagumpay, no? So yan ang ating panonoorin. Bibigyan ng reaction video and commentary mga tol mula rito sa channel ni Balitang Pilipinas o Balita Pilipinas. Huwag niyong kalimutan mga tol mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga tol. Samahan ninyo ako panoorin yung iba't ibang mga topic, bigyan natin ng komento. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ang ating outpost. Kapapasok lang na balita mga kabayan, resupply mission sa BRP Sierra Madre matagumpay na naisagawa. Yun. At Senado maglalaan ng pondo sa 2024 budget ng 100 million pesos para sa pagpapasaayos ng BRP Sierra Madre. Yan ang balitang ating tututukan dito sa Balita Pilipinas. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko muna kayong isubscribe ang ating channel, ilike ang ating video at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating balita. Dapat ang gawin dito sa BRP Sierra Madre, isementado na nila para hindi na kinakalawang, no? Yung barkong yun, ano na talaga nila, i-permanent na nila doon as outpost. Hindi na yung kukumpunihin pa, ayusin yung mga kalawang. Total 100 million naman yun. Diba? Kayang-kaya na magtayo ng mansyon nun eh. Eto, ano na nila to? I-semento na lang nila, diba? Buhusan na nila yan para ano? Para talagang maayos na. Hindi nakakalawangin pa, abutin pa yan ng daang taon pa. Resupply mission sa BRP Sierra Madre matagumpay na naisagawa ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Congrats sa ating naihatid ang mga pagkain at iba pang supply na dala ng UNISA May 1 at UNISA May 2 sa BRP Sierra Madre. Mahusay. Habang may escort na dalawang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Cabra at BRP Sindangan. Nakaantabay din ang mga barko ng Philippine Navy kung sakaling may gagawing hindi maganda ang mga barko ng China. Sa kabila ng pagtatangkang muling pagharang ng 4 na barko ng China, kabilang na dito ang 2 China Coast Guard at 2 Chinese militia vessel, ay matagumpay na nagawa ang resupply mission. Yes, unarmed pa rin sila. Hindi naman tayo pumupunta doon para makipaggera. We are just going there to simply bring supplies to our troops. Kaso nga lang talaga, no? Tayo yung iwas ng iwas. Tama naman yung ginagawa eh. Tama naman talagang umiwas tayo. Hindi naman tayo pumupunta doon para makipaggera. Kasi unang-una mga tol, atin naman talaga yan eh. 'Di ba? Naipanalo natin yan. Yun nga lang minsan kasi, alam mo yung nakakapanggigil na ginaganito na tayo, wala tayong nagagawa. Binubomba tayo ng water cannon, wala tayong nagagawa kundi, yan, videohan na lang natin, manggalaiti na lang tayo sa galit. Parang ganun na lang eh, no? Ang nagiging sagot naman nila, appropriate action daw yung ginagawa nila, yun daw yung angkop. Dahil nga wala tayong paalam na pumapasok daw sa kanilang teritoryo. Minsan dapat kailangan magkaroon din tayo ng pangil, no? Gamitin din natin sa kanila yung sinasabi nilang appropriate action, no? Ito yung batas namin eh, amin tong teritoryong to eh. At ayon din sa international na batas, amin tong teritoryong to eh. Diba? Ba't kayo nandito? Diba? Bombay natin sila ng water cannon. Tapos yun din ang isagot natin sa kanila. Ewan ko kung anong maging reaction nila dyan, di ba? Pero again, tagumpay ang naging resupply mission sa BRP Sierra Madre.
At maraming salamat sa ating mga magigiting na Coast Guard at Philippine Navy dahil talagang hindi sila umaatras, no? Hindi sumusuko, no, para sa ating soberanya. Ayon sa source, ay nagpalitan umano ng radio challenge ang mga barko ng Pilipinas at ng China. Nagtangka din di umano na gumamit uli ng water cannon ang barko ng China. Subalit, hindi ito itinutok sa barko na magdadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Kailangan talagang itatak sa utak nila, di ba? Na sila yung trespassing dito, sila yung walang karapatan dito. Dapat itatak talaga sa utak nila yon. Sige, ano lang tayo, ipilit natin ang ipilit yan. Talagang mauunawaan din nila yan. Ayon naman sa Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Xilian, wala umanong problema sa pagpapadala ng mga humanitarian supplies sa BRP Sierra Madre. Ang problema ay ang pagpapadala ng mga construction materials para ayusin ang BRP Sierra Madre. Paano yan? Babudgetan na yan ng Senado para ayusin at kumpunihin. Mas maganda nga talaga kung isemento na yan eh. Kasi hindi na naman, patatakbuhin pa ba yan? Diba? Hindi na ano yung mga kalawang yan. Kahit anong gawin dyan. Ano na lang yan, no? Talagang permanent na yan dyan, isemento na yan dyan. Diba? Merong isang parang hugis barkong isla na ginamit dun sa ginamit sa gera dati. Mas maganda kung gano'n na gawin nila dito, no? Para talagang hindi nahihilahin. Muling iginiit ng China na kanila ang Ayungin Shoal. Ayon sa 2016 arbitral ruling, ang Ayungin Shoal at iba pang isla sa West Philippine Sea ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yes. Walang iba. Samantala, mga senador maglalaan umano ng 100 million pesos para sa pagsasaayos ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. What we are doing now is that we are just maintaining that outpost. Kahit nasabihin ng China na bawal i-repair yun, hindi po pwede yun. Tama. Because that is a commissioned ship ng Philippine Navy. Right? So meron tayong karapatan na ayusin yun to make that ship livable, habitable by our troops. My manifestation. Hindi na to make that ship working. Hindi na, livable na lang, habitable na lang. No, ganun na lang. Mr. President, is this. I think the comments of Mr. Tiglao or anyone for that matter commenting on the statement made by the Chinese representative at this point in time is irrelevant. The President already spoke and said that there is no such agreement, there is no such commitment, and if any there was, that he hereby rescinds it. That should have put an end to this issue. Ang nakakalungkot, Mr. President, tayo na yung nag-aaway dahil nagre-react, nagtuturo at nagsisisihan dahil sa sinabi ng may tuturing nating katunggali sa isyong ito kaugnay ng West Philippine Sea. Huwag nating payagan at pahintulutan na mangyari ito sa pagitan nating mga Pilipino. Nagkakaisa tayo dapat kaugnay ng posisyon, paninindigan at prinsipyo natin sa bagay na ito at hindi tayo dapat nag-aaway-away at nagtuturuan. Astig yung hikaw ni Senator Chis, no? Pangalawa, Mr. President, Your Honor, I hope the gentleman will join me. As I have stated, I will be proposing in the deliberations of the national budget that we allocate at least 100 million for the construction of facilities in that area, not a military base, but a shelter, a lodging facility, not only for our soldiers, but for fishermen, whatever their nationality may be, who may be facing rough waters in that part of the sea, and they can find shelter perhaps there in case it should so happen. And may I ask the gentleman to join me so that we can finally replace the BRP Sierra Madre and have suitable accommodations, again, not only for our soldiers, but any fisherman of whatever nationality that may need shelter and sanctuary.
So ang gagawin pala, hindi na basta-basta ire-repair, no, yung BRP Sierra Madre, kundi ire-replace na. No, papalitan na, gagawa na sila ng shelter doon, hindi na basta para sa military lang, sa kahit na sino mangingisda, halimbawa daw na maligaw o mapadpad kung saan, at least may makikita silang tutuluyan doon. So yun, kumbaga yun ay magiging permanent na ano doon, no, base doon, no. So i-replace, sabing ganon. Mas mabuti, no, yun talagang permanent na. Kaso ito lang, habang itinatayo yan, sa tingin ba natin hindi mangi-interrupt itong China, no? Sa tingin ninyo mga tol? As your chairman of the Committee on National Defense, I fully support you, but I think 100 million might not be sufficient to build any structure there in Pwede dagdagan mo pa. or in Pag-asa Island, because I've been in Pag-asa Island, and if I encourage my colleagues to drop by Pag-asa Island to see the situation of our citizens there, even the health center, the barangay center, there's no other services that can be offered by our government there. So I fully support the proposal of Senator Escudero, Mr. With President. the permission of both gentlemen, this representation will commit. But part of our institutional amendments, I will help Pag-asa Island. And I fully support the motion or the plan of Senator Escudero to also assist BRP Sierra Madre through these facilities. You will have my support. Thank you, Mr. President. All Thank right. you, distinguished. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. And may just add before we tama po sinabi before we continue. Tama po sinabi ni Senator Escudero. This is psychological warfare at its best. When we're all rallying ourselves together behind the men and women of the Air Force and the Navy and the Coast Guard, they try to come up with a statement that will make us fight internally. It's psy-war. We should not succumb to the psychological warfare. Dapat nagkakaisa po tayo na sumuporta sa ating Navy at sa ating Coast Guard at sa ating soberenya sa West Philippine Sea. All Filipinos should rally together. Thank you. All right. Mga tol, anong masasabi ninyo dyan, no? Sa tingin nyo, mabuti ba na talagang ayusin na yan, gawin na talagang permanent na outpost yan, o gagawa pa nga daw ng shelter, mga ganyan. Pero hindi daw sapat yung 100 million, no? Sabing gano'n ni Senator Jinggoy. Mas maganda, dagdagan, di ba? Kasi talaga naman kung magtatayo ka ng isang base na talagang hindi basta-basta kayang mawala, kailangan mo talagang pondohan yan, at kailangan pondohan yan ng ating gobyerno. 1999 pa yan dyan. Di pinapansin, di ba? Kahit na may claim ang China dyan, hanggang sa mabulok na lang ng mabulok yan, nire-resupply na lang yung pagkumpunin yan. Pero wala. Talagang masisira at masisira yan, at hindi natin mapipigilan yan kasi isang bakal na iniwan mo sa gitna ng dagat, talagang wala, lalamunin ng kalawang yan, no? Kung makikita na nga lang yung itsura niya, di ba, sa mga picture-picture. Pero maganda to, no, yung proposal ng ating mga senator. Yun nga lang, pag ginawa natin yan, talagang ando doon na yung consequence na maraming pipigil, maraming barko ng China ang pipigil. Dito nga lang sa pagdadala ng supply, sa resupply, di ba, pinipigil na nila, wina-water cannon na nila. Lalo pa kaya pag nalaman nilang hindi lang basta kukumpunihin, papalitan na talaga ng base doon, no? Ano kaya magiging reaction nila, no? Comment kayo sa baba, mga kapatid, pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.